simple pero may dating. Simple pero mahalaga. At yan ang dapat mangyari din sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi natin kinakailangang magpahangin, hindi natin kinakailangang magmalaki. Kapag tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ang kanyang pagiging simple pero pagiging mahalaga, sana ganun din tayo sa ating pamilya, sa ating pinagtatrabahuhan o saan man tayo maparoon. Sa kabila ng simple nating pamumuhay ay makatulong tayo na si Kristo ay maunawaan ng iba at sila man ay umanlad din sa pananampalataya. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Ang iisa lang ang tinapay na nasa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Hindi pa ba ninyo nauunawaan? Yan po ang huling tanong ng Panginoon bago natin pansamantalang iwan ang karaniwang panahon. Dahil ang totoo, hindi naman tayo lubos na nakauunawa talaga. Laging nandoon yung puwang na mayroon pa tayong pwedeng matutunan. Nandoon yung puwang sa ating isip, sa ating kalooban, na mayroon pa tayong pwedeng matutunan mula sa Panginoon. Pero hindi tayo matututo kapag tayo ay naging sarado. Kaya ito yung paalala ni Jesus na pag-ingatan ninyo o ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. At ano po ba yung lebadura na tinutukoy ng Panginoon? Lebadura po, ito po yung yeast o pampaalsa. Obviously, ang pampaalsa naglalagay ng hangin sa loob ng masa. Inihahalo para magkaroon ng hangin para lumobo, para lumaki. At sa Tagalog, yung mahangin, maganda ba yun o pangit? Maganda bang ugali yung maging mahangin? Diba? Hindi maganda yan para sa atin dahil ang ibig sabihin nun, mayabang. Yung mga taong mayayabang, kala nila naiintindihan nila lahat, pero hindi naman talaga. Kaya nga kagaya ng sinabi ko, talagang dapat ay maging bukas tayo sa pag-unawa. Hindi tayo dapat maging mahangin o mayabang
na para bang wala nang maituturo sa atin ng Panginoon. Pangalawa, umaalsa ang masa, nagkakaroon ng hangin, pero dahil dito sa pampaalsa na ito, ang tinapay ay napapanis din. Nagiging corrupt, nagkakaroon ng pagkasira yung tinapay dahil sa pampaalsa. At ganoon din yung ginagawa ng mga lebadura ng mga Pariseyo. Sila'y humahalo din sila sa mga tao para sirain si Jesus. Kaya imbis na makaunawa yung mga tao at manalig sila sa Panginoong Jesus, dahil sila'y may reputasyon sa lipunan, may iba silang naiimpluwensyahan at hindi na naniniwala sa ating Panginoon. At ang tanong, tayo ba sa sa kakulangan natin ng pagkaunawa, ang iba ba'y nahahadlangan din natin sa pagkaunawa? Kung minsan ganun din tayo, nagiging dahilan tayo ng pagkasira ng pangunawa ng ibang tao tungkol sa Diyos o kaya naman tungkol sa simbahan. Di ba? Halimbawa, yun na lang. Yung pagiging mayabang natin, kung minsan ang tingin ng iba doon, simba ng simba, di naman nagbabago ugali. So, dahil doon, napipigilan na natin na yung mga taong ito ay mas maunawaan pa at mas tanggapin pa ang pananampalataya at ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang paalala sa atin, mag-ingat tayo na huwag tayo ang maging dahilan para sa ikasisira ng ating kapwa o para sa kanilang o para mapigilan sila na makaunawa at sumampalataya kay Jesus. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Bagkus, inaanyayahan tayo na tulad ng tinapay ng buhay na tinatanggap natin sa banal na misa, walang lebadura, walang hangin, nagtatagal ang buhay, hindi napapanis kaagad, at higit sa lahat, nakabubusog. Alam po ninyo, kapag yung nakatikim kayo ng tinapay na walang lebadura, lalo na dun sa Holy Land, may experience mo yon, yung makapal na tinapay pero walang pampaalsa, konti lang yung kainin mo, busog na busog ka na. At dito sa banal na misa, tinatanggap natin si Kristo. Maliit lang na piraso ng tinapay kung tutusin, hindi makabubusog ng katawan, pero nakabubusog ng kaluluwa. Maaaring hindi nito mapuno yung buong sikmura, pero mapupuno nito ang ating buong pagkatao. At hindi lang tayo nito pananatiliing buhay sa mundong ito, kundi ito ang pagmumula ng buhay na walang hanggan. Simple, pero may dating. Simple, pero mahalaga. At yan ang dapat mangyari din sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi natin kinakailangang magpahangin, hindi natin kinakailangang magmalaki. Kapag tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ang kanyang pagiging simple, pero pagiging mahalaga, sana ganun din tayo sa ating pamilya, sa ating pinagtatrabahuhan, o saan man tayo maparoon. Sa kabila ng simple nating pamumuhay, ay makatulong tayo na si Kristo ay maunawaan ng iba at sila man ay umanlad din sa pananampalataya. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days.
gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.